Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, ang tanong ng karamihan, nasa Amerika na ba si Ma'am Catherine? Anong ganap, anong latest kaya box office queen or phenomenal box office queen mga kasambreros? Ang sagot po ay may mga pictures, may mga vlogs, may mga content creators po na parang nagsasabi na nasa Amerika na po si Ma'am Catherine. Pero maghanap ako, kailangan ko maghanap ng resibo mga kasambreros, no? Kung saan talaga siya. Kasi nung mga nakaraang linggo, di ba, nung pumunta si Sir Alden sa Amerika, marami rin ako nakikita na nagsabi na sumunod daw si Ma'am Catherine sa Amerika, which is hindi totoo mga kasambreros. Mga kasambreros kasi nga nag-live pa sila ng Pilipinas Got Talent mga kasambreros. So wala pa tayong pictures kung saan ganap. Ako kasi ayokong magbigay ng information mga kasambreros na hindi totoo for the sake of content lang po mga kasambreros, kasi pag may proof tayo or may nag-comment or may solid na nag-confirm mga kasambreros na isang Kathleen admin, ay yun po. Pero yun nga, no, kapag wala mga kasambreros ay hindi ako magbibigay ng kung saan talaga siya. Pero ang sigurado dito, magbabakasyon siya. Hindi lamang natin sigurado kung baka sa Isla Amara lang sila, no, sa Palawan mga kasambreros, o dito lang sa Pilipinas or sa Amerika. So yun po, no, ang sigurado lang ay magbabakasyon siya, no? A short vacation mga kasambreros. Pero yung tipong sa Amerika talaga ay wala tayong, kasi talagang most favorite destination talaga ni Ma'am Catherine at saka ng kanyang glam team ay BKK, Thailand din. So wala tayong clue pa kung sa Amerika talaga siya mga kasambreros magbabakasyon or pwedeng dito lang sa Pilipinas. Alright, so pero pag may update, alam nyo na, kung mapaalisto naman tayo, nagiging Detective Conan na nga tayo mga kasambreros. Pero rin po talagang i-update ko kayo mga kasambreros. Pero ang picture po na ito ay kasama pa sina Sir Robbie, no? At saka si Ma'am Maki Pineda na kanyang wife mga kasambreros. So ayun po. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros. May isang fan na nag-upload mga kasambreros ng sabi niya, hello love, Kathleen tahanan, mirroring each other's act because you're always together. So kasi di ba pag dati nung let's go, parang kapag parati kayo magkasama, yan sabi dito, no, kapag parati kayo magkasama, nakukuha mo na yung expression ng isa nung kasama mo mga kasama. So parang ganito yung gustong sabihin ng isang admin dito mga kasama, which is true, no? Kasi nga di ba ang kasabihan na birds of the same feather flock together mga kasambreros. So ganun siya. So kapag ang tropa mo ay palaganto, so 1 year, ilang months lang, baka ilang araw lang, ganun ka na rin mga kasambreros. So hawa-hawa, ganun mga kasambreros na ang kulit ng padila talaga ni Sir Alden. So alam naman natin na hindi lang si Ma'am Catherine, maging yung mga random fans at saka mga random people sa social media ay talagang hook na hook dito mga kasambreros. And then ito, nagkaroon pala ng activity, no, si Lexin na magdadalaga na ito mga kasambreros. Dancing era, no, parang nagbabale yata ito si Ma'am Lexin, or parang siya, no, parang nagda-dance lesson mga kasambreros. So malaki na siya mga kasambreros ha. Dati parang kinakarga lang ito niya Sir DJ, ngayon malaki na siya mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi si Ma'am Catherine, no, ang ganda ng kanya, no, parang bagay talaga siya maging Rosalinda or Marimar dito mga kasambreros. Pero old video niya lang ito mga kasambreros, no, kasama si Rain Lustre na part ng kanyang glam team, no, part ito siya, parang showbiz insider, no, si Rain Lustre mga kasambreros. At nagpapasalamat din tayo kay Rain Lustre kasi nga nag-upload siya ng mga ganap sa loob ng ABS mga kasambreros. So lalong-lalo na po kay Philippine Cinema Queen, phenomenal box office queen, Kath mga kasambreros. So yun talagang bagay na bagay sa kanya. And speaking of, may nag-upload na naman kagabi na itong Rosalinda nga na kumapa na peg ni Ma'am Catherine Bernardo, kasi nga parang may music video, may video siya pa dati sa kanang shoot mga kasambreros na may mga bulaklak sa gilid, tapos may mga paru-paro and so on. So parang
yung isang paru-paro ay totoo mga kasambreros. So sobrang parang it gives us Rosalinda vibes, no? Si Ma'am Catherine mga kasambreros. So dito ay medyo hindi kulot ang kanyang buhok, no? Marami lang talaga nagsasabi na bagay sa kahit basta teleserye mga kasambreros, siguro talagang babasag ito ng records ang Catherine mga kasambreros kapag nakita na naman sa telebisyon. Ganon mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros, no? I-share ko lang itong good vibes. Singit ko lang itong si Ma'am Mela. Kasi nang sumali sila sa family si Robby, ang tambalan talaga ng dalawang ito ay parang di ba pag-ate parati silang nasa hosting mga kasambreros. So since parati silang nagkakasama, parang wala na, parang yung tanong kasi dito kay Ma'am Mela, yung kung magbabakasyon ka, anong itatanong sa iyo ng boss mo, ng kasamahan mo mga kasambreros? Sabi niya, bakit may pera ka ba? Totoo na ng mga tao. Kasi ito, yung may friend kang judger, no, may pera ka ba? Pero pasok pa rin siya kasi bakit, ginawa niya lang yung bakit, no? So pasok pa rin siya mga kasambreros yung kanyang sagot, no? Di ba? Akalain mo yan. So meron pala na kumapa na surprise at nagulat ang lahat mga kasambreros. And then ito, kuha pa konting update sa mga endorsement ng Catherine mga kasambreros. Si Sir Alden, yung kanyang The Hungry Pita ay nag-release kahapon, no? Or kagabi actually, ng bagong teaser photo ng kanyang business na The Hungry Pita na burrito. So ito naman ay burrito mga kasambreros, your favorite quick meal burrito mga kasambreros. And ito ay di ba may mga shawarma, may tacos, no? So paborito niyo ba ang tacos mga kasambreros? Masarap yung tacos pero hindi ko bet yung parang mas okay pa yung shawarma. So yun po. Sabi dito is smile says it all. Burrito is your favorite quick meal. Satisfy your cravings anytime, anywhere. Hashtag The Hungry Pita, PH, Pinoy style shawarma. Alden loves The Hungry Pita. Hashtag burrito. And then ito, si Ma'am Catherine naman ay syempre nagpahuli ang inyong box office queen. Yung kanyang TCL ay nag-release din po ng pictures na naka-red at saka naka-white naman si Ma'am Catherine mga kasambreros. If I'm not mistaken, parang few days ago pa nila ito shoot mga kasambreros. So TCL, kasi yun ang kanyang parang color theme. And then ito, next item natin mga kasambreros, patano ng isang Catherine fan, yung sing-sing ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So hindi ako mag-a-assume na naman na magparegalo ni Sir Alden, pero yung black ring, yung health, para pang trace or parang pang monitor ng kalusugan, yung black ring mga kasambreros, yun talagang sigurado ako doon na regalo ni Sir Alden. Maliban dun sa una kasi na meron si Ma'am Catherine nung nawala, ay kumapabinigyan siya ni box office king mga kasambreros. So ito ay suot-suot pa niya nung grand finals ng Pero alam ko may sentimental value minsan yung sinusuot ni Ma'am Catherine tulad nito no, grand finals ng Pilipinas Got Talent. So nagsusuot siya ng ng mahalaga at may sentimental value na mga bagay mga kasambreros. And then ito, last items natin yung mga kuha pa na mga random fans, and siguro ito ba si John Valle, part ng kanyang glam team mga kasos. So yung mga kuha na pa behind the scenes or behind the shoot mga kasambreros, and behind the stage, no, wala sila sa stage, no, free time nila. So nagpa-picture mga kasos, and then cheers no, ang inyong box office queen mga kasambreros. So yun po, no, sobrang kulit talaga ng Catherine dito sa Nagpadila. Alright, so yun lamang po in the meantime sa ating mga kaganapan sa Catherine. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and today is June 25, 2025, Wednesday po ng gabi. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po talaga nito. Ang title po natin, Pray Until You Pray. 1 Thessalonians 5:17, Pray Without Ceasing. So maaaring nabasa nyo na ito, no, narinig nyo na ito mga kasambreros ng multiple times. Pray without ceasing, napakaikli lang niya mga kasambreros. Isa actually ito sa pinakamaikling verses sa Biblia mga kasambreros, no?
Pero it speaks a broader and deeper meaning and importance or significance of prayer, mga kasembreros. And ito po ay napaka-powerful, no? Makapangyarihang reminder sa atin ng kahalagahan ng consistent prayer, mga kasembreros. So, in touch with God sa pamamagitan ng panalangin, mga kasembreros, ito po yung ating personal communication at personal connection, mga kasembreros. Parang personal conversation natin sa Panginoon, mga kasembreros. May it be group prayer or individual or corporate prayer, mga kasembreros, or one-on-one kayo ng Panginoon, mga kasembreros, sa iyong kwarto or wherever you can, mga kasembreros. It emphasizes the idea that prayer is not just a one-time event but a continuous and ongoing conversation with God. So kagaya ng na-mention natin, consistent siya, at saka hindi habang nabubuhay ang tao, dapat ang panalangin hindi siya nawawaglit. Okay? Part na ng habit natin. Kumbaga pa, di ba, kumakain tayo ng 3 beses ang araw. So dapat yung panalangin ay part na rin ng lifestyle natin na hindi tayo mabubuhay. Kaya hindi tayo nakakatulog, hindi tayo makakapagpahinga, hindi tayo parang hindi kompleto yung araw natin. Parang ganun, mga kasembreros, ang gustong sabihin dito. And it's not just a one-night process or one-night activity, one day or 1 week activity or 2 years activity. It's a lifetime na lifestyle natin, mga kasembreros. Just like we wouldn't only talk to our loved ones once in a while, but rather keep in touch with them regularly. This verse encourages us to maintain a strong and consistent connection with God through prayer. So, ganun nga, mga kasus, kagaya ng tatay mo, kunwari nanay mo, or asawa mo, or anak mo, tapos magkasama kayo sa isang bahay, tapos hindi mo siya kinausap na isang araw, dinadaan-daanan mo lang. So, anong mararamdaman nila? Diba? Parang, anong nangyari dito? May galit ba ito sa akin? May tampo ba ito sa akin? So, ganun din ang tatay natin sa langit, mga kasembreros, na kailangan, at saka, kumaga pa, willing ba? No? Hindi tayo napipilitan na manalangin, hindi tayo pinwersa lang na manalangin. It's not forceful, no? Dapat willing at saka bukal sa ating kalooban, mga kasembreros, ang panalangin. Have you ever felt disconnected from God or struggled to hear His voice in your life? This verse invites us to cultivate a lifestyle of prayer where we are constantly in communion with God, sharing our joys, our fears, mga takot, struggles natin, kwento natin yung mga paghihirap natin, and triumphs with Him. So, hindi lamang yung mga problema, hindi lamang yung mga challenges, but most especially yung triumphs, yung mga successes ba? Lord, ganito, no, good news. Hindi lang siya puro bad news, mga kasembreros, na ikukwento natin sa Panginoon. So, parang ano lang yan parang yung asawa, kapatid, no, kapag anak or magulang, kapag parating bad news ang sinasabi mo, di ba? Parang ayaw na nila makinig kasi alam nila na bad news lang ang sasabihin mo. So, dapat good news kasi yung victory, yung triumphs or yung successes ng kung pinapasalamatan natin sa Panginoon, it's recognizing and acknowledging that God has won the victory over our lives. Siya yung naging way, no? Siya yung naging source ng ating victory, ng success, mga kasembreros, and we owe everything to Him. By reminding ourselves of God's presence with us at all times, we find comfort and strength in knowing that we are never alone. So, kasi sa buhay, kapag ikaw ay nag-iisa, parang may mga times talaga na manghihina ka, or most of the time manghihina ka pag ikaw lang isa, di ba? Pero kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa lahat ng battles, sa lahat ng victories, sa lahat ng seasons ng ating buhay, ay hindi tayo nag-iisa. So, masabi natin na kahit anong mangyari, basta ang Diyos ay nandyan, I have everything I need and I want, mga kasembreros. So, as you go about your day, remember to pause and offer up prayers to God, seeking His guidance, thanking Him for His blessings, pasalamatan siya of course, and pouring out your heart to Him. Let prayer become a constant conversation with the divine, enriching your faith, deepening your relationship with God, and reminding you of His unfailing love and care for you. So, ganun. Kasi unfailing, hindi natatapos talaga ang love, ang care, ang concern ng Diyos sa atin. Ang tao, maaring mapagod, ang ating asawa, ang anak, ang kapatid, ang magulang, ang best friends na BFFs natin, maaaring mapagod yan sila, mga kasembreros. Pero ang Diyos po natin ay hindi po
napapagod. He is alive, His strength is limitless, endless, at saka walang kapantay mga kasembreros. This idea can be aligned with Jesus' teaching in Luke 18 verse 1, where He tells a parable to show that they should always pray and not give up. So, kagaya po, ito yung ating verse or cross-reference mga kasembreros, Luke 18:1. And may also quote Ephesians 6:18, sabi niya dito, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So, ang panalangin talaga ay dapat lifestyle na talaga natin mga kasembreros. And napaka-relevant nito ngayong araw, bukas, at saka sa makalawa, and hanggang sa hanggang mga kasembreros. Yung prayer, wala po yung kupas. Yung ating bagong sapatos, yung ating bagong kotse, yung ating bagong gamit, yung ating bagong iPhone, naluluma at kumukupas yan mga kasembreros. Pero ang power, ang kayang gawin ng panalangin with all humility, with all purity, with all nagko-confess tayo sa Panginoon mga kasembreros, ay hindi po yan kumukupas. Kailangan natin yan. Our lives are often segmented into areas: work, family, leisure, and yes, religion. Each neatly compartmentalized into different parts of our day or week. So lahat ito nagiging part talaga, dugtong-dugtong, no? Talagang sequence mga kasembreros ang ating buhay, mga gala natin, yung ating trabaho, yung ating pag-aaral, yung ating pamilya, yung ating church, and so on. This verse calls us to integrate our faith into all aspects of life, not just when we are at church or in trouble. So ang panalangin, hindi lamang po yan hindi lamang po dahil may problema tayo o nasa church tayo. Most especially, manalangin tayo araw-araw, especially sa ating tahanan mga kasembreros, because yung nagagawa ng prayer, maliban sa communication natin ito yung personal natin at saka connection natin sa Panginoon mga kasembreros bilang tatay natin, no? Ay ito po ay nakakapagpalakas sa atin. Manalangin ka na, protect us from the evil one. Salamat sa ganito, salamat sa ganyan, small blessings, big blessings, kailangan pasalamatan mga kasembreros. And sometimes yung mga inaakala natin hindi dapat pasalamatan ay dapat pasalamatan mga kasembreros, because kagaya ng tatay, kagaya ng nanay na pag nagbigay sa anak ay kahit konti lang to, nagpasalamat So parang next time ikaw rin ay mainganyo or parang magde-desire ka pa na bigyan siya kasi nga grabe ka appreciative mga kasembreros, or nagpapasalamat talaga. So bilang ating application, imagine your life as a bustling office where constant emails signal incoming tasks and updates. So a prayer is like hitting the refresh button, ensuring you're synced with the boss upstairs, God. So ang boss natin ay si Lord mga kasembreros. Siya yung timeless, endless, at saka most powerful na boss natin mga kasembreros, no? Tayo po ay mga empleyado, and ang mga empleyado niya ay binibigyan niya ng maraming bonuses, no? Yung blessings mga kasembreros, yung grasya natin araw-araw. So grabe pa yun mas mataas pa sa bonuses mga kasembreros. Hindi lamang siya binibigay as 13th month pay, ay yung araw-araw natin na yung love, yung peace, yung joy, dapat nating pasalamatan. It's not about kneeling at set times, but intertwining your chatter with Him amidst your daily hustle, in family dinners, or during work commutes. So hindi lamang siya, may mga times na duduhod ka, may mga times na kahit nakaupo ka lang or nakatayo, no? Hindi, your position, your gestures ng katawan mo ay hindi yon nagmamatter. Although kapag ikaw lang ay sa kwarto ka, kung kayang lumuhod, no, at saka yumuko mga kasembreros, mag-bow down sa Panginoon, much better. Pero sometimes pag emergency cases, kahit nakatayo ka lang, kahit nakaupo ka lang, kahit nakahiga ka lang, you can pray to our living, powerful God mga kasembreros. Alright, so kung kaya pray until you pray. So ibig sabihin walang katapusan mga kasembreros. So yun lamang po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and prayerful life sa ating Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.